Happy Lord's Day at sa ating huling parte ng ating celebration sa Araw ng Panginoon ay pangangaral muli ng Kanyang salita at para sa kaalaman ng bawat isa, tinitingnan natin ang Panginoong Hesukristo sa bawat parte ng Biblia at particularly dito po sa Genesis. So yun po yung tema natin for our afternoon service. So ngayon tayo magpapatuloy, and the last week ay tiningnan natin ang Genesis 3:15 patungkol sa binhi ng babae, at napakahalaga na maunawaan natin ang katotohanan na ipinapahiwatig kung bakit ang tagapagligtas na ipinangako ng Diyos ay binhi ng babae. Ngayon naman, titingnan uli natin ang Genesis 3:15 at titingnan natin sa kabilang banda or sa kabilang anggulo ang isa sa mga katotohanan patungkol sa pagliligtas ng ating Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Now, may kilala ako na isang tao na kapag nanonood siya ng isang movie or TV series, tapos kapag may mga part na natatalo or may mga problema or may mga masasamang nangyayari doon sa karakter or particularly doon sa bida, ang iniisip niya palagi ay ayos lang yan, Sa huli, ang bida pa rin ang magwawagi. Ganon din po ba kayo kapag nanonood kayo? Every time na nandun na sa parte na nagkakagulo-gulo na ang lahat, alam mo na sa bandang huli, usually happy ending naman nangyayari. Di ba? So, mapapabuti pa rin yung bida. Now, ito ay totoo dahil alam natin na sa bawat pelikula ay nakasulat na ang ending. At most of the time, palaging pabor sa bida ang nangyayari. Kaya merong pag-asa, bagaman may mga part na mga hindi maganda. So, ang ganitong pag-iisip ay dapat taglay din ng bawat mananampalataya. Dahil ang kasulatan ay naghayag kung ano ang mangyayari sa bandang huli. Ito yung kagandahan, Kasi ang salita ng Diyos ay ipinakita na sa atin, ipinahayag na sa atin. Paano ba magtatapos ang mga bagay-bagay? And actually, may tatlong pananaw patungkol diyan sa pagtatapos, Now, mababasa natin na ang mangyayari, isa sa mga malinaw na picture na pinakita sa mga mangyayari sa bandang huli ay ang larawan ng kasalan, ng bridegroom, which is ang Panginoong Hesukristo, at ng kanyang bride, which is the church. Ito ay nagpapahiwatig ng tagumpay, at katiyakan ng kaligtasan para sa mga bawat kabilang ng iglesia. Yung picture na yon ay nagbibigay ng katiyakan sa atin para sa kaligtasan ng mga kabilang sa katawan ni Kristo or ng iglesia. Ang lahat ng mga nananampalataya na si Jesus ang tangi nilang kaligtasan. Now, ngayon, babalik tayo sa tagpo kung saan unang sinabi ng Panginoon ang mga salita ng biyaya. At ating titingnan muli ang Ebanghelyo at ang katotohanan na tiyak ang kaligtasan ng bawat mananampalataya. O sa mas maayos sa pagkakasabi, tiyak ang pagliligtas ng ating Diyos. And may ko-connect natin siya sa ipinangaral kaninang umaga na ang Diyos ang siyang nagliligtas. So ngayon tayo po ay magsitayo muli at babasahin natin ang parte ng chapter 3. Muli, babasahin natin ang verse 14 at verse 15. Sabay po nating basahin Genesis chapter 3, verse 14 at 15.
Sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, "Sapagkat ginawa mo ito, ay sinumpa ka ng higit sa lahat ng hayop, at ang higit sa bawat mailap na hayop sa parang. Ang iyong tiyan ang ipagpanggapang mo, at alabok ang iyong kakainin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa, at sa iyong binhi at sa kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong." Ito po ang salita ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Diyos, sa aming pagpapatuloy, ay tulungan mo kami na muli makita namin ang Ebanghelyo, ang katotohanan ng pagliligtas ng Kristo mula po dito sa Genesis chapter 3. Particularly dito po sa verses 14 and 15. Tulungan mo kami na maunawaan at nawa ay magbigay ito ng kalakasan, katiyakan at katatagan sa aming pagpapatuloy sa paglakad bilang mga anak mo na dahil sa biyaya at dahil sa pagliligtas mo. Nawang Espiritu Santo ay patuloy na magbigay ng liwanag at magbigay ng kaunawaan sa iyong salita na ipapangaral ngayon. Patuloy mong kaawaan ng iyong lingkod, O Diyos, na sa paghahayag ay punuan mo ko ng mga salita na nagmumula sa iyo. Ikaw po ang maluwalhati sa pangaral ng iyong salita at ang iyong mga layunin ay tunay na babalik sa iyo na hindi empty because may sasagawa nito ang iyong layunin. Purihin ka, O Diyos, ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pa magsipo ulit. Now, kung ating pong pagmamasdan ang ating kapaligiran or our environment, punong-puno po ito ng kasalanan. Di po ba? So, kaya nga sinasabi natin na ang mundo ay puno ng kadiliman. At kung atin namang titingnan ang loob ng ating mga puso, at alam kong hindi natin yung magagawa. Pero kung atin pong i-evaluate ang ating mga puso, bagaman ito na ay binago na ng Diyos, hindi natin maikakaila na may mga kasalanan pa ring nananatili. Hindi ko po ibig sabihin na hindi po tayo nalinis ng Diyos, bagkus ang ibig ko pong sabihin dahil nga tayo po ay nasa presensya pa rin ng makasalanang likas, nandoon yung sinabi kanina, yung pakikipaglaban sa bawat bahagi at tunay na nangyayari po yon sa bawat isa sa atin. Kaya sa tingin ko, magandang tanungin natin, saan ito nagmula? Saan ba nagmula yung kasalanan? Balikan natin, saan nagmula yung kasalanan? Now, ang sagot is matatagpuan natin sa kasulatan. Ang kasulatan ay nagbigay sa atin ng kasagutan kung paanong ang kasalanan ay dumating sa sanlibutan and specifically sa sangkatauhan. At ito ay makikita natin sa hardin ng Eden. Doon pa rin natin ito makikita na kung saan tinukso ng ahas sina Eva at Adan na nag-udyok sa kanila upang magkaroon ng pagnanasa sa bagay na pinagbabawal sa kanila ng Diyos. Now, tandaan niyo po, sa puntong ito, si Eva at si Adan ay walang kakayanan na walang pagnanais na gumawa ng kasalanan. Wala silang pagnanais, Hindi pa nabahiran ng kanilang puso. Pero, at sila po ay may kakayanan na sundin ang kalooban ng Diyos sa puntong ito. Okay? Bago pa sila mahulog sa kasalanan. Pero at the same time, sila din po ay may kakayanang sumuway sa Diyos. Sa atin, after the fall, tayo po ay, ang nais natin ay kasalanan at wala na tayong kakayanan na sumunod sa Diyos. Pero sa punto nila, again, wala silang pagnanais sa kasalanan, wala silang pagnanasa sa kasalanan, at may kakayanan silang gumawa at sundin ang kalooban ng Diyos, pero at the same time, meron silang kakayanan din na sumuway sa Diyos. At tunay nga, nung sila ay tinukso ng ahas, sinuway nila ang Diyos. At doon pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. So, ito po yung sagot sa tanong.
Saan nagmula ang kasalanan? Now, alam ko po na meron pang mas malalim na tanong dyan. No? Saan nagmula yung kasamaan? No? Yung parang ganon. Pero ang pinupunto natin muna sa ating pag-aaral ngayon ay paano pumasok ang kasalanan dito sa lupa. At tunay na yun po ang sagot. Ngunit, ang tanong, sino itong ahas? Sino yung tumukso? Sino yung nag-udyok sa kanila? No? Nag-input or nag-udyok sa kanila upang magkaroon sila ng pagnanais sa bagay na sinabi ng Diyos na hindi dapat nila gawin. Now, muli ang kasulatan ay naghayag na ang ahas ay siyang dyablo na nagtago sa anyo ng ahas upang malinlang sila Eva at Adan. Now, sabi po sa Revelation chapter 12 verse 9, at itinapon ang malaking dragon. Sino tong malaking dragon? Ang matandang ahas, the ancient serpent. Ang sinasabi dito sa Revelation is itong serpent, itong ahas na binasa sa Genesis chapter 3. Ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang mandaraya sa buong sanlibutan. Siya'y itinapon sa lupa at ang kanyang mga anghel ay tinapong kasama niya. So, malinaw na ipinahayag ng kasulatan na ang ahas ay siyang dyablo. Now, kung kaya, bagaman sarili din nating desisyon ang paggawa ng kasalanan, tandaan po natin yan, James clearly teaches no na ang kasalanan na nagmumula sa ating sariling makasalanang pagnanasa. Now, yes, bagaman we acknowledge yung katotohanan na yan, pero hindi rin natin maikakaila ang role ni Satanas kung bakit tayo ay mga makasalanan at kung bakit tayo ay patuloy ding nagkakasala. Okay? Now, take note. Sinadya ko pong isali tayo dito dahil bagaman tayo ay hindi na alipin ng kasalanan, ay hindi at hindi na namumuhay sa kasalanan, tayo pa rin ay bukas sa mga temptasyon, mga tukso ng ating sarili at pinananatilihan pa rin ng makasalanang likas at ng mga skema ni Satanas. So there's still a reality, no, na tayo ay exposed pa rin sa mga bagay na yun. Kaya kasali tayo dito. Kung babalikan natin sa Garden of Eden, unang nakakuha ng kapangyarihan si Satanas sa mga tao sa pamamagitan ng panlilinlang. Dito siya nakakuha ng kontrol sa mga tao. Anong ginamit niyang kaparaanan? Tandaan niyo to, panlilinlang. Now, bakit dapat natin itong tandaan? Kasi ito ang patuloy niyang ginagamit hanggang ngayon. Not only to the unbelievers, but also sa mga believers. Panlilinlang. Tandaan niyo yan. At ang tactic, no, yung technique na higit niyang ginagawa, ay ang pagpapanatili sa mga tao na maging bulag kung sino at ano ang ginagawa niya. Ito yung isa sa mga pangunahin niyang ginagawa to cover up himself. Gaya ng ginawa niya sa Garden of Eden. Siya ang Satanas, siya ang Diablo, pero siya ay nag-anyo na ahas. Okay? Yun ang ginagawa niya. Ginagawa niyang maging bulag ang tao kung sino at ano ang ginagawa niya. At ang paghadlang sa mga tao na makakilala sa tagapagligtas. So yun yung dalawa niyang pangunahing ginagawa. To cover up himself and to cover you na makilala ang tagapagligtas. Now, ito ay parehong ginagawa niya sa mga mananampalataya at hindi mananampalataya. And please take note of that. At hayagang makikita natin ito kahit saan. Tingnan nyo, no? Sa palibot ninyo ginagawa niya iyon. At paano niya yun ginagawa? Ang mga tao ay higit na nahuhumaling sa mga palabas, no? Sa mga kanta na nagpapalaganap ng mga mensahe na pinopromote yung mga pinagbabawal ng Biblia. Ginagamit niya ang mga iyon upang punuin ng mga maling ideolohiya ang mga
tagapanood at mga tagapakinig. No? And meron ako isang nakita, I think it was on the news, may bata na nag-try na magbigti. Kita niyo yan? Kasi, dahil daw sa larong, ano yun yung nilalaro nyo? Roblox. Yun, tama, no? Kasi, ewan ko, hindi ko kasi pinanood, hindi ko binasa, pero nakita ko na, ayun nga, na yung marks nung pagbibigti niya. And yun ay dahil nga sa nilalaro niya, na parang may part doon na yun ang sinasabi or what. Hindi ko alam, hindi ko kasi alam yung laro ngayon. Pero definitely, isa yon sa mga halimbawa, no? Now, kalimitan, layunin ng mga iyon na gawing normal ang mga kasalanan upang maging katanggap-tanggap ito sa lipunan. So ito yung ginagawa niya. He makes, sabi nga ni John MacArthur, he makes sin light, or kung kumbaga, hindi mabigat na bagay sa mundo. Yun ang ginagawa ni Satanas, no? Pilit niyang nililinlang ang mga tao ng ang kasalanan ay isang bagay lang na parte ng buhay. Isa sa mga maling pag-iisip natin ay, yun nga, tao lang naman ako. Yun, yung parang ganun ng mga halimbawa, no? At nandyan din ang iba't ibang klase ng entertainment upang makuha ang atensyon ng mga tao, upang igugol at ubusin nila ang mga oras at panahon nila dito. So again, connected ito sa lagi kong pinapaalala sa bawat isa sa atin, no? Isa sa mga natatandaan kong binanggit ng kapatid ko ay yung mga fun run. Ito ay isa sa amin, sa pag-uusap namin, sa aming family. Mahilig kasi kami, ito yung banding namin. Lagi kami nag-uusap over the meal, no? Ito, isa sa mga joke niya, may bago ng relihiyon ngayon eh. Ano yun? Fun run. No? Kasi, lalo na po doon sa Mindanao, particularly sa amin, gulat kami, no? Paglabas namin tuwing hapon, na halos lahat ng kabataan tumatakbo. Sabi ko, ang ganda naman dito, no? No, exercise, di ba? Kapag umiikot kami, dito mabibilang mo lang ilan. Doon, halos lahat ng kabataan, no? Yun yung ano nila ngayon doon. Pero isa sa mga yun nga, isa sa mga bagay na natandaan ko na binanggit ni Kuya is yung fun run, no, na kalimitang isinasagawa every Sunday. No, and parang meron kasi silang goal na ni. Una 5 kilometers, sunod 10, tapos 15, tapos parang gano'n. Tapos may mga medal pa, no, may mga certificate pa silang matatanggap. Now, kung isipin natin, hindi ito harmful. Tama? There's nothing wrong with that. And maganda yun para sa ating physical na katawan. Pero kung titingnan natin na maigi, ito ay pagsasawalang bahala sa araw ng Panginoon. Kita niyo yan? No? Sunday yan ginaganap. Di ba? Ito ay pagsasawalang bahala sa araw ng Panginoon. Kaya kayo po, no, maging maingat sa mga desisyon ninyo. Huwag nawa tayo pa ang magpakita sa mga taong nakapaligid sa atin na ayos lang hindi sumamba sa Diyos, no, sa araw na itinakda niya. Kung kaya, no, gawin sa ibang araw ang kasal, no, birthday, outing, family bonding at iba pa. I-move natin 'yan sa ibang panahon. But pabanalin natin ang araw ng Panginoon. Huwag nating Huwag nating hayaang may iba tayong gawin sa araw ng Panginoon. Huwag magpalinlang sa eskema ni Satanas. Now, bakit ko po yung binigyan ng pansin? Because isa yun sa mga halimbawa na ginagawa ng ahas. Isa yun sa halimbawa na ginagawa ni Satanas upang malinlang tayo. Now again, sino ba si Satanas? Kaya napakahalagang makilala natin kung sino ba talaga siya, no? Para mas maging maingat tayo sa kanya mga eskema. Now, ang kasulatan ay nagsasabi na siya ang prince of this world. I think narinig nyo na ito. No? Satan is the prince of this world. Now, anong pinapahiwatig nito? Anong pinapahiwatig ng pangalan niya bilang prince of this world? Now, ibig sabihin, ang kanyang impluensya ay sakop buong mundo. Siya ay tinatawag na prince of this world kasi nga, his influence ay makikita natin sa buong mundo.
Ang lahat ng tao ay nasa ilalim ng kanyang control. Ang kasalanan ang nagahari sa puso ng bawat tao. So, yun makita natin no, sa mundo. Kung hindi tayo pinakitaan ng biyaya at awa ng Diyos, yun ang makikita natin sa mundo. Kaya ang tanong, kaya ba nating pakawalan ang ating mga sarili mula dito? No? Ang sagot, hindi. Ang tanong, gusto ba nating kumawala mula dito? Ang sagot, hindi. Dahil sa ating kalikasan, bago manampalataya kay Kristo, bilang mga makasalanan, ang ating mga nais ay kung ano ang kalugod-lugod sa dyablo. Tandaan niyo yan. Bago tayo naligtas, ang kalikasan natin ay ang mga nais ng dyablo. Yun yung kalugod-lugod. Yun yung gusto nating gawin. Kung ano yung kalugod-lugod sa dyablo. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus sa mga hindi naniniwalang Hudyo, specifically sa mga Fariseo, nirebuke ng Panginoong Hesus, sabi niya sa kanila, kayo'y mula sa inyong amang dyablo at ang nais ninyong gawin ay ang kagustuhan ng inyong ama. Now, before Christ, ganun din po tayo. Ang gusto nating gawin ay ang kagustuhan ng ating ama, and that is si Satanas. Now, si Satanas ay tinatawag ding Diyos ng sanlibutan. So, Prince of the world and God of this world. No, Diyos ng sanlibutan. Pinapalaganap niya ang napakaraming Diyos-Diyosan sa mundo. So, kaya siya tinawag na Diyos ng sanlibutan. Why? Kasi pinapalaganap niya ang napakaraming Diyos-Diyosan all over the world. Tulad ng katanyagan, fame. Kaya tingnan nyo po, lalo na sa Amerika, no, ginagawa talaga nila ang lahat sumikat lang. No? Yung mga mukbang challenge na yan, no? Isa yun sa mga example. Even yung mga kababaihan ngayon, no? Sumikat lang, papakita talaga lahat ng laman sa'yo. So, yan ang isa sa mga halimbawa ng Diyos-Diyosan. Kalayawan, pera, no? At makikita natin ito ang mga sinasamba ng mga tao. Napakarami ding mga huwad na iglesia, no? Makikita natin ngayon, ang daming huwad na iglesia na punong-puno ng kasinungalingan at maling katuroan. At napakarami ang nahuhumaling dito. Tingnan niyo, di ba? Yung mga mega churches, most of the mega churches ay nagtuturo ng mga maling katuruan. At kahit po, ito yung isa sa mga dapat nating bigyang pansin. Kahit sa mga tunay na iglesia, ay merong mga alagad ni Satanas. Ulitin ko po ha, kahit sa tunay na iglesia, ay may mga alagad ni Satanas na pumapasok. Kala nyo sa labas lang siya kumikilos? Hindi po. Kahit sa loob ng iglesia, pumapasok at kumikilos si Satanas. Kung kaya, ito ang isa sa mga paalala sa mga sulat ng mga apostol. Di ba kung babasahin natin yung mga letters sa mga apostles, sinasabi nila lagi, no, ingatan ninyo dahil may mga within you, no? Kahit sa inyong pagtitipon ay may mga huwad na mga magtuturo. Now, ang tanong, anong ginagawa, no, ni Satanas? Ngayon, tingnan natin ano ang mga ginagawa niya. At kung matatandaan ninyo, may isang tagpo po sa Mark chapter 5 verse 9, kahit hindi niyo na po tingnan, na may isang lalaki na sinaniban ng legion. Di ba? Tandaan niyo yung story na yan, nung tinanong siya, sino ka? Sabi niya, kami ay legion ang tawag. Bakit? Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, siya ay sinaniban ng napakaraming demonyo. No? Sinaniban siya ng napakaraming demonyo. No? At dahil dyan, maaari nating maisip na si Satanas ay nandun kahit saan. So, ibig sabihin, maraming alagad si Satanas at maaari nating maisip na si Satanas ay nandun kahit saan at alam ang lahat, in a sense na ang kanyang mga alagad ang nakakakita ng mga kaganapan. Isa ito sa mga dapat natin tingnan. Si Satanas hindi siya omniscient tulad ng Diyos. Pero marami siyang alagad.
Okay? Siguro sa bahay niyo may dalawa, sa inyo tatlo. So, ibig ko pong sabihin, kahit saan, no? Nandyan ang alagad ni Satanas. And so, in that sense, alam niya yung mga nangyayari. At bilang espiritu, maaari siyang makaabot sa ating kaloob-looban. Kaya niyang magtanim ng mga masasamang bagay sa ating puso at isipan. Now, isa sa mga halimbawa na kilala nyo ay si Judas. No? Judas Iscariote. Now, sinabi sa Luke 22 verse 3, pumasok si Satanas kay Judas na tinatawag na Iscariote na isa sa 12. Ano sinabi doon? Pumasok si Satanas kay Judas. So he can possess. At ito ay nagdulot ng pagkakanulo sa Panginoong Hesus. Diba? Nakita natin ano naging resulta nun. Ganon din kay Ananias at si Safira. Na nagdulot upang sila ay magsinungaling. At ito rin pala isa sa mga bagay na parang na-question ko din habang hinaanda ko po ito. Si Ananias at si Safira ba ay ligtas? Sila ba yung mga tunay na mga mananampalataya? No? And natanda ko dati sinabi ko na sila yung mga mananampalataya, they are saved. Pero kasi kung titingnan pala natin, no, yung mga pinakita nila na mga actions, yun ay nagpapakita na sila po ay mga hindi binuhay muli. They are unregenerate. No? So, diyan ko lang muna tatapusin yan at pag-uusapan natin yan sa ating next sa mga pag-aaral. No? Kung sila ba ay ligtas o hindi. Kung sila ba ay tunay na nananampalataya o hindi. But anyway, makikita natin doon na sila ay nagsinungaling, no? Sila ay nagsinungaling sa Espiritu. And in Acts 5 verse 3, sabi ni Pedro, babasahin ko po ito sa English kasi mas malinaw kapag binasa sa English. Sabi doon, but Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart? Okay? To lie to the Holy Spirit and to keep back for yourself part of the proceeds of the land. No? They were filled. Their heart was filled by Satan. No? So kaya, yun ang nag-udyok sa kanila na gawin yung pagsisinungaling at pagtago ng pera, parte ng pera sa kanilang sinabing ibinigay nila. No? Now, si Satanas po ay mautak. Si Satanas din ay magulang. Hindi po siya parent, magulang. Ano tawag dyan? Sa English yung magulang. Shrewd or parang ganon, no? Maraming pagkakataon na hindi napapansin ng mga tao na may inihahanda siyang patibong. Hanggang sa mahulog na lang sila dito. No, matagal niya na itong ginagawa at napakahusay niya po para gawin ito. Ito yung isa sa mga bagay na dapat yung tandaan, no? Ang ginagawa niya hindi mo ma-sense, so hindi mo makita na you are walking sa kanyang patibong na pala. Malalaman mo lang na may patibong pala kapag wala na, nahulog ka na. No? Yan ang isa sa kanyang mga schema. At alam niyo po ba, ang tagal niya na yung ginagawa. Biruin mo baga naman, ginagawa niya yun sa loob ng humigit kumulang 6,000 years. Master na master niya na. No? Yung gawaing iyon. Lubos niya nang nababasa ang kahinaan ng bawat tao. Lubos niya nang nababasa ang mga gawin ng bawat tao. At kung paano naglalaro ang ating mga emosyon. Hindi niya alam, pero dahil nga sa experience at practice niya for over 6,000 years, alam niya na. Alam niya na yung kahinaan mo, alam niya na kung paano laruin yung mga emosyon mo. At patuloy niya tayong pinag-aaralan at alam na alam niya saan tayo pinakamahina at prone sa pagkakasala. At doon siya nagtatanim ng patibong. At ito yung dapat nating ingatan. Kasi tingnan niyo po, may mga halimbawa sa Biblia. Kilala niyo po si Gehazi?
Okay, si Gehazi po ay alagad ni Elisha. Kilala niyo si Elisha? Taga doon. Si Elisha ay sumunod kay Elijah. I think Elijah, kilala niyo si Elijah. No? Sumunod kay Elijah si Elisha. Now, sa pamagitan ni Elisha ay gumaling si Naaman. Kilala niyo si Naaman? Naaman? Yung taga doon. Si Naaman. Si Naaman ay isang commander ng Syria. Okay? Now, at dahil dito, nagpahayag ng paniniwala sa Diyos ng Israel si Naaman kasi napagaling si Naaman sa pamagitan ni Elisha. And so, gumaling si Naaman at doon ay nagpahayag siya ng kanyang recognition or pananampalataya sa Diyos ng Israel. At pagkatapos noon ay bumisita siya kay Elisha at nag-offer siya ng mga regalo. Kasi nga, kumbaga parang pasasalamat niya ba, no? So pumunta siya doon, ganito. Pero, tinanggihan ito ni Elisha upang ipakita na ang pagpapagaling ng Diyos ay hindi binabayaran. So yun yung isa sa mga purpose noon. Ngunit, hindi na malaya ni Gehazi. Si Gehazi kasi, alalay ni Elisha. Hindi niya sukat akalain, no? Hindi sukat akalain ni Gehazi na yung tagpong iyon, di ba? Yung normal na, di ba? Normal yun, di ba? Tinulungan ka, papasalamat ka. Pero in that normal, very common na tagpo, ang pagbisitang iyon ay magiging opportunity ni Satanas upang tuksuhin si Gehazi sa pagiging sakim. No? Bakit? Ano nangyari? Kasi pagkatapos nun, tinanggihan na ni Elisha, umalis na sila ni Aman, tumakbo si Gehazi. Hinabol niya si Naaman. Sabi niya kay Naaman, nagbago na pong isip ng aking Panginoon. Si Elisha ang kanyang tinutukoy. So, tatanggapin niya na po yung inyong mga regalo. So, ibinigay iyon ni Naaman kay Gehazi, kinuha to ni Gehazi at itinago. Di ba? Ano nangyari sa kanya? Siya ay nagsinungaling. Di ba? At nang binigay na ito, ay tinago niya pa ito. So you see, in that just normal visit, dun lumabas, no? Yung kanyang pagiging sakim. So mag-ingat kayo, baka may mga bisita kayo, no? Pangalawa, another example, si King Hezekiah. Naalala niyo si King Hezekiah? Anong nangyari kay King Hezekiah? Hindi niya akalain na ang pagbisita. Ang pagbisita ng Babylonian messenger ang magiging daan ni Satanas upang palitawin ang kanyang pride sa kanyang puso. Bakit anong ginawa niya nung bumisita yung Babylonian messenger? Pinakita niya lahat ng kayamanan. And after that, kinausap siya ng prophet. I forgot the prophet. Jeremiah ata. Nakalimutan ko yung prophet. And because of that, no, siya ay nagkasala sa Diyos. And another example, King David. Hindi akalain ni David na yung day off niya mula sa pakikipaglaban, naglakad lang siya sa taas sa rooftop, no, ng kanyang ng kaharian. Yon ang magiging daan na makita niya si Bathsheba na naliligo at yon ang ginamit ni Satanas upang udyukin ang pagnanasa sa kanyang puso. No? Ayun, mag-ingat din, no? Baka sa simpleng scroll lang ninyo doon, no, pag-igtingin ni Satanas ang mga pagnanasa sa inyong puso. And one more example, si Peter. Hindi akalain ni Peter na yung simpleng tanong ng alagad na babae ang gagamitin ni Satanas upang magawa niyang ipagkaila ang Panginoong Jesus. Simpleng tanong lang, kasama mo ba siya? You see? Ang mga halimbawang ito ang patunay na totoo ang sinasabi ni Pedro. Ano sabi ni Pedro? Our memory verse, 1 Peter 5:8. Magpakituno kayo, magbantay kayo, ang dyablo na inyong kaaway ay tulad ng leong gumagala at umuungal, na humahanap ng kanyang malalapa. Naghihintay lang yan.
Bakit kayo natawa? Hindi, seryoso. Naghihintay lang yan. Ang ating pagkahulog sa mga kasalanan ay patunay din na hindi natin pinapakinggan at sineseryoso ang utos na ito. 1 Peter 5:8. Again, yung pagkakahulog natin sa kasalanan, yan ay patunay na hindi natin pinakikinggan at hindi natin sineseryoso itong warning at utos sa atin in 1 Peter 5:8. Patunay na nahuhulog tayo sa skema ng Satanas na bulagin tayo sa kung sino siya at ano ang ginagawa niya. No, gusto niyang maging relax tayo lagi upang mahulog sa kanyang mga patibong. Nakikita niyo ba yon sa inyong mga pang-araw-araw na buhay? Kaya gaya po ng sabi ng Panginoong Hesus in Matthew 26 verse 41, kayo'y maging handa at manalangin, sabi niya kala Pedro, upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang espiritu ay tunay na nagnanais, subalit ang laman ay mahina. Nakala nyo ba about lang to sa pagkaantok? Hindi. The principle is maging handa at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang maging handa ay ibig sabihin nito, huwag ninyong tanggalin sa inyong mga isipan ang katotohanan ng spiritual warfare. Huwag ninyong tanggalin ang katotohanan sa inyong isipan ang katotohanan na ang dyablo ay parang leon na umuungal at naghihintay na kanyang malalapa. At sinabi diyan, manalangin, di ba? Ibig sabihin, umasa sa Diyos sa pagtanggi sa mga tukso. Kaya nga lagi kong pinapaalala kay Gab at saka kay Janjan tuwing kami nagmi-meet, hingin nyo to sa Diyos. At lagi ko din sinishare sa inyo, every time I wake up, lagi kong panalangin ang pinakaunang bibig ng aking salita. Ang pinakaunang salita ng aking bibig ay, tulungan mo ko na mapagtagumpayan yung mga temptasyon, na masunod ko ang iyong kalooban. At sinabi diyan, ang laman ay mahina. Ang salita ng Panginoong Hesus na ito ay nagpapakita na kailangan talaga nating hindi lang ang tulong ng Diyos, kundi siya mismo. Kasi kahit anong disiplina natin, lagi nating inuudyok ang bawat isa, discipline yourselves. But take note, kahit anong disiplina natin sa ating mga sarili, ito'y hindi mula, kung ito ay hindi mula at sa pamamaraan at sa pamagitan ng Diyos, natatalo at matatalo pa rin tayo. Bakit? Ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus lamang ang makakagapi ng kalaban. Ito yung isa sa mga dapat nating panghawakan. Pinakita sa atin ngayon ang kalaban, ang tukso, ang mga ginagawa niya. Pero wag nating iaalis ang katotohanan na ang Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus lamang maghahagapi ang kalaban. Bakit? Kahit malakas si Satanas, mas malakas si Jesus. Kahit dakila si Satanas, mas dakila ang Panginoong Hesus. Kahit na makapangyarihan si Satanas, ganap. Hindi mas, but ganap na makapangyarihan ng Panginoong Hesus. Kahit tuso si Satanas, lahat ng bagay ay alam ng Panginoong Hesus. Kahit marami ang alagad ni Satanas, walang hanggan naman ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus. Kahit sinakop ni Satanas ang tao, natalo na siya at nakakadena na. Kahit minsang nagtagumpay si Satanas, tuluyan nang nagtagumpay si Jesus laban sa kanya. Kaya nga, di ba, one of the verses na sinulat ni Apostle John, sino ang nakaka-overcome sa world? Di ba? Siya na may pananampalataya. Bakit?
Kasi ang pinanampalatayanan natin ay nagtagumpay na. At ang pangako ay ang pinangakong tagumpay ay inihayag na. Dumating po ang Panginoong Hesus bilang ating conqueror, deliverer, redeemer at savior. Dinurog niya ang kapangyarihan ng dyablo at nagbibigay ng kalayaan at kaligtasan sa lahat ng mga kabilang sa Kanya. Sino yon? Yung mga sumasampalataya sa Kanya. Minsan, maaaring mag-akala ka, paano kung magwagi ang dyablo laban sa akin? At minsan, lagi natin inisip, laging panalo yung dyablo sa akin. Lagi akong natatalo, nadadapa, nagagapi, no? Mayos ka. Bagaman ganon, magpakatatag ka. Bakit po? Nangako na ang Diyos ng tagumpay. Ipinangako na ng Diyos ang tagumpay. Kailan? Sa Genesis. Sa simula pa lang, sinabi ng Diyos, ano sabi sa Genesis 3:15? Ang binhi ng babae. No? Ang binhi ng babae, at yun ang Panginoong Hesus. Ang ano daw? Ang dudurog ng ulo ng ahas. Hindi nabibigo ang Diyos na tuparin ang kanyang salita. Mula pa nang ang sangkatauhan ay nagkasala, ipinahayag na ng Diyos na matatalo si Satanas. Okay? At tandaan po natin, ito yung napakagandang isang bagay na nawa magpalakas sa inyo. Tandaan nyo to, ang pansamantalang tagumpay ng dyablo sa hardin ay siya ring simula ng kanyang wakas. Okay? Ang pansamantalang tagumpay ng dyablo sa hardin ay siya ring simula ng kanyang wakas. Ganda, no? Kakasimula pa lang, nanalo na po ang Diyos. Or lagi kong joke sa mother ko, kakasimula pa lang ng PBB, may big winner na. No? At nakita natin ito sa Old Testament. Kung paano pinanatili ng Panginoon ang linya kung saan nagmula or magmumula ang binhi ng babae. Alam niyo po ba, yung story sa Old Testament until the birth of Jesus Christ is a proof. Proof yun na pinanatili ng Diyos yung pangako niya sa Genesis 3:15 na ang binhi ng babae ang dudurog sa ulo ng ahas. Kaya kung nangihina ka, tingnan mo yung pag-iingat ng Diyos sa pagliligtas na ipinangako niya. No? Namatay man si Abel. Di ba? Sinong pinakaunang mga anak? Si Cain at Abel. Namatay man si Abel, pinanatili ng Diyos ito sa linya ni Seth. Hanggang sa tinawag si Abraham at nagpatuloy kay Isaac, pati kay Jacob. At sa 12 at pagpapatuloy ito sa linya ni Judah. At doon ay pinangakuan si David. At bagaman nabihag ang Israel sa mahabang panahon, nanatili po ang linya ni David. No? Hanggang sa dumating ang takdang panahon. Sa perpektong panahon na itinakda ng Diyos, ang Panginoong Hesus na siyang binhi ng babae ay dumating sa mundo bilang tao. Kilalang-kilala siya ni Satanas at sinubukan niyang gawin ang lahat na makakaya niya, no? Para talunin ang Panginoong Hesus. Ginamit niya ang bawat panlilinlang, bawat lakas at bawat kalamangan na kaya niyang makuha. Ngunit, hinarap siya ng Panginoong Hesus na may ganap na kapangyarihan at karunungan at wala ni isa sa ginawa ng dyablo ang nakasama sa Panginoong Hesus. Bigo po lahat ang bawat atake ni Satanas.
Natalo si Satanas sa tunay na nagkatotoo ang ipinangako ng Diyos sa unang pagkakataon na sinabi niya ang mga salita ng biyaya. Ang pangakong dudurugi ng kanyang ulo ng binhi ng babae. Kahit na ginamit ni Satanas sa mga tao para ipako si Jesus sa krus, di ba? Ginamit ni Satanas. At kahit na nagmukhang siya ang nanalo, ngunit ang panandaliang lamang iyon. Bakit? Kasi muling nabuhay ang Panginoong Hesus mula sa mga patay. Siya ay nagtagumpay laban sa kasalanan. Hindi lang sa kasalanan, siya ay nagtagumpay laban din sa kamatayan. He overcame death. At siya ay nagtagumpay laban din sa dyablo. At ano nangyari? Umakyat siya sa langit ng may tagumpay na nagpapakita na ganap ang kanyang tagumpay. So whenever you read the words, He is seated on the right hand of God, it means He is victorious. Yun ang ibig sabihin nun. Nagwagi siya, nagtagumpay siya. At isang araw, darating ang araw na itatapon ng dyablo sa walang hanggang apoy at tuluyang matatalo magpakailanman. At paglipas pa ng ilang taon, darating mismo ang Panginoon mula sa langit ng may dakilang kapangyarihan at kaluwalhatian. Itatapon niya ang dyablo sa lawa ng apoy at asupre, kung saan siya ay magdurusa magpakailanman. May apoy na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Yun ang dapat nating tandaan. Natalo na po siya ng Panginoong Jesus. Kaya malinaw po ang mensahe. Tapat po ang Diyos. Nagtagumpay na ang Panginoong Jesus at natalo na ang kaaway. Ang tagumpay na ito ay pinagkaloob upang maligtas ang makasalanan gaya mo. Di ba napakagandang isipin? Di ba ang mga kababaihan, gustong-gusto nila no, na meron silang ano yan? Shining armor, night. Ano yun? Ano yun? Tawag doon? Knight and shining armor? Prince Charming, di ba? Di ba? Di ba ang imahe nun is that ililigtas sila nung ano nila? Prince Charming nila? Well, you have it. Di ba? You have it. Tinalo niya lahat. Ginapi niya lahat. Dinurog niya lahat. He overcame everything for your salvation. Kaya naway, tulungan ka ng banal na Espiritu na makita si Jesus bilang matibay mong kanlungan at tumakbo ka sa Kanya para sa kaligtasan. Not only yung eternal salvation, but yung pang-araw-araw na pagliligtas ng Diyos mula sa mga tukso at eskima ni Satanas. Kailangan natin yun araw-araw. Hindi ibig sabihin na you are saved ay hindi ka na nakikipaglaban. Sa lingwahe na ikaw ay nakikipaglaban, ibig sabihin kailangan na ikaw ay magtagumpay. Naintindihan niyo po yun? At hindi yun mangyayari sa pamagitan natin. Again and again, it's only through Jesus Christ. Di ba? Kinakamuhihan, tandaan mo, kinakamuhihan ka ni Satanas. Kaya kung meron siyang offer sa iyo, wag kang magpapalin lang. It is for your destruction. Pareho, distraction and distraction. Para ma-distract ka at masira ka. Ngunit kung ikaw ay na kay Kristo Jesus, ligtas ka. Nadadapa ka man, nahuhulog ka man, pero tandaan mo, malayo ka sa abot ni Satanas. Tandaan mo yun. Maaring umatake siya, magbanta siya sa iyo, takutin ka, ngunit
Si Jesus ang iyong kalasag. Siya yung shield mo. Walang atake ang makakasama sa iyo hanggat hindi nasisira ang kalasag na iyon. Diba? Kaya lang ang kagandahan, hinding-hindi masisira yun. Hinding-hinding masisira yung kalasag na yon. Ipinakita ng Biblia ang mahabang laban sa pagitan ng anak ng Diyos at ng kapangyarihan ng kadiliman. Sinubukan na ni Satanas ang lahat ng kanyang armas, ngunit lahat ng iyon ay nabigo. Hindi siya kailanman makakalampas sa sakong ng binhi ng babae. Bakit? Anong sabi? Ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Ano yung sakong? Dito na? Tama ba? Mga kapatid, ano ibig sabihin nun? Hanggang dun lang siya. Hanggang dun lang ang magagawa ni Satanas. Hindi lalagpas sa sakong. Nakita niyo po yun? Ligtas ang ulo dahil si Kristo ang may control. Hindi ang Satanas. Hindi si Satanas. Now, dagdag pa dyan, pansinin natin kung paano ginagamit ng Diyos kahit ang mga pag-atake ni Satanas para sa kabutihan. Tingnan nyo to. Nung ipinakilala ni Satanas ang kasalanan, di ba? Yun yung tanong natin una. At alam nyo ba, nung ipinakilala ni Satanas ang kasalanan, nabuksan nito ang daan para sa Ebanghelyo. You see that? No? Nung inuusig niya ang mga unang Kristiyano, mas mabilis na kumalat ang katotohanan. Nung ikulong niya si Pablo sa Filipos, tandaan niyo yung story sa nangyari sa Philippi? Nagbigay ito ng daan upang maniwala ang tagapagbantay ng bilangguan at maligtas ang kanyang buong pamilya. Kita niyo yun? Nung ipadala si Pablo bilang bilanggo sa Roma, ang kanyang mga sulat ay kumalat upang magturo at magpalakas sa mga iglesia sa lahat ng henerasyon. You see? Kaya titingnan niyo yung ending ng Acts. Ang ending nun, yung nakaupo si Pablo sa kanyang at nagsusulat na nagtuturo. What does it mean? It means the teaching continues. Doon nagtapos ang Acts. You see? Kaya ikaw, na mananampalataya, huwag kang matakot. Huwag kang manghina. Nasa sumpa na po si Satanas. Hindi niya maaabot ang mga kayamanan ni Kristo at hindi kanya maaangkin. Maaring tuksuhin ka niya, oo, ng mga bagay na mukhang kaakit-akit. Kasi nga, alam na alam niyang kagustuhan mo. Pero kapag tumingin ka sa krus, mawawala ang mga kapangyarihan ng mga ito. Kaya, totoo yung sinabi ng writer ng Hebrews. Di ba? We are in Hebrews sa Bible reading natin. Although it talks about salvation, manatili sa pananampalataya kay Kristo, pero yung reality ng katotohanan na fix your eyes on Jesus Christ, no? Yun yung magtutulong sa atin at yun ang magiging daan upang mawala ang mga tukso ng kalaban. And it's so much helpful, mga kapatid. Sabi ko nga kay Jamie, nung nag-reading kami, alam mo, ngayon ko lang naintindihan ng pananampalataya. ng mas malinaw. Anong sabi sa Hebrews 11? Faith is being sure of what you hope for and certain of what we do not see. Now, minsan, and most of the time, ang pag-iisip natin sa faith is pagiging sigurado sa mga hindi pa nakikita. Tama naman siya in some sense. But sabi ko kay Jamie, ito palang ibig sabihin ng faith. Faith is being sure of what you hope for. Ano ba yung ino-hope natin? Eternal life. And certain of what we do not see. Ano ba hindi natin nakikita? Yung kaharian ng Diyos. Ang faith pala is sigurado ka na meron at nandyan ang kaharian ng Diyos. Kaya kung sigurado kang nandyan yun,
ang buhay mo ay mauhubog sa katotohanan iyon. Naintindihan niyo po yun? Ang buhay mo ay mauhubog sa katotohanan na totoo. Ang buhay na walang hanggan at ang kaharian ng Diyos. Kaya kung babasahin nyo sa Hebrews 11, yung mga binanggit na mga heroes of faith, dapat doon sinners with faith. Di ba? Anong sinabi doon? Bagaman hindi nila natanggap. Di ba? Pero alam nila, nanampalataya sila dahil ang hinahangad nila is ang lunsod na ginawa ng Diyos. Yun yung faith. Alam mo at sigurado ka doon sa lunsod ng Diyos na ang may gawa ang Diyos mismo. At yun ang patutunguhan mo. So, faith is not blind. Merong eksaktong lugar at patutunguhan yung ating pinaniniwalaan. Kaya magkamali ka man o magkasala ka man, napatawad at nabayaran na po iyon ng Panginoong Hesus. Gaya nga ng sabi ng ating Panginoong Hesus, it is finished. Tapos na. Kaya maggalak ka. Purihin mo ang Diyos sa kanyang kapangyarihan at laging alalahanin kung paano niya natalo ang kaaway. Sa mga tuwid, gaya ng palabas. No? Bagaman sa simula pa lang nito ay merong mga pagdaraanan, ngunit alam mo na ang pabor ay nasa bida at ang tagumpay ay nasa Kanya. Pero higit pa doon, ang pagliligtas at ang pagkapanalo ng Diyos ay inihayag na sa simula pa lang. Kaya kung may pagkakataon na kayo ay nawawalan ng katiyakan sa inyong kaligtasan, balikan nyo ang sinabi sa simula. Tapos na. Ang pansamantalang tagumpay ng dyablo sa hardin ay siya ring simula ng kanyang wakas. Sa simula pa lang, tiyak na po ang kaligtasan. Ganda, no? Hindi ito gawa natin, bagkus gawa ito ng ating Diyos. Kaya nga nung inawit natin kanina, ang kaligtasan ay sa Diyos. Let us pray. Father in heaven, Lord, maraming salamat po sa iyong salita, sa pagpapaalala sa amin, na sa simula pa man ay inihayag mo na ang tagumpay. At salamat sa pagpapaalala sa amin sa katotohanan na kung ano, sino at ano ang ginagawa ng dyablo. At nawa, ito ay maging malaking pag-iingat sa amin ngayon. Na maging matalino, na mamuhay ng may karunungan na dahil kami po ay binigyan mo na ng karunungan. At yun ay ang Panginoong Jesucristo. Naunawaan na namin ang kalooban mo. Kaya nawa, panalangin ko po, O Diyos, na huwag na kaming mamuhay sa kamangmangan. At huwag nang magbigay ng daan sa panlilinlang ng kalaban. Naway sa aming mga pang-araw-araw na gagawin, ay malaman na namin kung sa anong paraan maaaring kami ay atakihin. Na maaaring anytime kami ay sakmalin ng kalaban. But indeed, siya ay natalo na. Nagtagumpay na ang Panginoong Hesus. Kami ay niligtas na. Kami ay malaya na. At ngayon ay alipin na ng katuwiran. Panalangin ko po, Panginoon, na patuloy mong ipaalala at
ang bawat isa sa amin ay patuloy na alalahanin ang katotohanan ito at hindi na mamuhay na para bang mga mangmang. By your grace, Lord, please save us every day. Make us overcome. Na sa bawat aming gagawin ay maging kalugod-lugod ito sa iyong harapan. Dahil ikaw lang ang karapat-dapat. Ikaw ang aming Ama. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming tagapagligtas. Ikaw ang aming Panginoon. Maraming salamat at aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po. Tayo po kakanta ng isang himno. Tayo